3 verse 16. Iba yung Valentine po sa John 16, yung verse ng Valentine. For God so loved the world, for He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. And kung sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya sa kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na muli kami nagkita-kita sa aming meeting service. Salamat po sa nakaraan, sa kalakasan ng ibinigay upang kami ay makadalo. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Moses ako, at ikaw rin ang Diyos na aming pinaglilingkuran ngayon. Panginoon, samahan mo po kami hanggang sa matapos ang aming gawain ngayong gabi. Naway maramdaman namin ang inyong presensya at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming kaisipan at puso upang maunawaan namin ang iyong salita na isa buhay ito sa aming araw-araw. Salamat din po sa mga kapatid na narito, Lord God, at sa mga nanonood na nakikinig online. Pinihigil namin na ang iyong pagpapala sa kanila na kahit na nasa malayo ay maranasan nila ang iyong presensya. Humihingi rin po kami ng kapakawalan sa lahat ng aming mga nalulong kasalanan. Linisin po kami sa iyong banal na dugo, Lord God, at upang maging dapat kami sa iyong harapan. Ilalo mo po ako na magbabahagi ng iyong salita upang ikaw lamang ang makita ang Panginoon. Hindi po ako. Bigyan mo po ako ng karunungan, gabay, at pagmubay upang may paliwanag ang iyong salita ng Panginoon at ito'y lubos na maintindihan ng lahat. Ito po ang aming dalangin sa ang puso ng kapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. So, mga kapatid, kapag narinig natin ang salitang pag-ibig, madalas itong itinakadit sa damdamin o relasyon. Ngunit sa Biblia, ang pag-ibig ay higit pa sa emosyon. Ito ay sakripisyo, pagkilos at walang hanggang biyaya. Sa John 3:16, ipinakita ng Diyos ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig. Ang pagbibigay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. So may tanong po ako, ano po ang tunay na sukatan ng pag-ibig? So ang sagot po, ang sukatan ng pag-ibig ay ang handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. So sa John 3:16, ipinakita ng Diyos ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig. So upang mas madali natin tandaan, gagamitin natin ang acronym ng love. So sa love po, ang letter L, ito po ay limitless love. So walang hangganan ang pag-ibig ng Diyos. So sa chapter 16 verse sa chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan at walang pinipili. Hindi ito nakabatay sa ating kabutihan o sa ating kakayanan, kundi ang kanyang likas na pag-ibig bilang anak ng Diyos. Natututo tayong magmahal, hindi lang sa madaling mahalin, kundi pati sa mga taong mahirap mahalin. So halimbawa po, tulad sa araw na sumisikap para sa mabuti at masama. So ganun din ang pag-ibig ng Diyos na ibinibigay na sa atin. So abot sa lahat. Bilang anak ng Diyos, kapag tumutulong tayo sa kapwa, kahit hindi natin kakilala, ipinapakita natin na walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. So bakit po mahalaga ang pag-ibig ng Diyos? Dahil po, kung ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan, dapat ganito rin ang ating pag-ibig.